Magandang gabi, Ginang Cortez. So ngayon ay ang tatalakayin o i-represent namin sa video na ito ay ang sintahang Romeo at Juliet. So buod ng kwento. Ang kwento ay tungkol sa dalawang kabataang nagmamahalan na si Romeo Montague at Juliet Capulet na nagmula sa dalawang pamilyang mortal na magkaaway. Sa isang piging, nagkita at nagkagustuhan sina Romeo at Juliet. Kahit bawal, ipinaglaban nila ang kanilang pag-ibig at nangakong magsama habang buhay. Ikinasal sila ng palihim sa tulong ni Padre Lorenz. Subalit, nagkasunod-sunod ang mga trahedya. Napatay ni Romeo si Tybalt at siya ay ipinatapon sa Verona. Upang makaiwas sa pagpakasal kay Paris, uminom ng gamot si Juliet na magpapanggap na siya ay patay. Ngunit hindi natanggap ni Romeo ang tamang balita. Sa pag-aakalang patay ang pinakamamahal, uminom siya ng lason at namatay sa tabi ni Juliet. Nagising si Juliet at nang makita si Romeo na wala ng buhay, sinaksak niya ang sarili upang sumunod sa minamahal. Sa huli, nauwi sa trahedya ang kanilang pag-ibig, ngunit ang kanilang kamatayan ang nagbukas ng kapayapaan sa dalawang pamilyang nag-aaway. Tauhan, Romeo Montague, binatang umiibig kay Juliet, handang isakripisyo ang lahat ng alang-alang sa pag-ibig. Juliet Capulet, dalagang minahal si Romeo ng hinggit sa sarili. Padre Lawrence, pari na tumulong sa kanilang pag-iibig at lihim na pagpapakasal. Tiba Capulet, pinsan ni Juliet, agresibo at galit ang angkan ng Matue. Nars, yaya ni Juliet, na naging kasama niya ng Benvolio, kaibigan at kamag-anak ni Romeo. Baltazar, tapat na lingkod ni Romeo. Paris, lalaking nais ipakasal kay Juliet. Verona, Italy ang pangunahing lugar kung saan naganap ang alitan ng Montague at Capulet. Tahanan ng Capulet. Dito nagsimula ang pag-iibigan sa isang piging. Hardin ni Juliet Balcohanahe. Tagpuan ng kanilang sikat ng sumpaan ng pag-ibig. Simbahan o kuweba. Lugar ng lihim na kasal at huling hantungan ng trahedya. Ang moral lesson sa kwento o sa nobelang Romeo at Juliet ay ang pag-ibig ay makapangyarihan, ngunit dapat laging isabay sa katwiran at tamang desisyon. 'Di ba? Ang pag-ibig ay makapangyarihan. Pag-ibig is powerful. Love is powerful. Ngunit dapat laging isabay sa katwiran at tamang desisyon. Ang puot at galit ng pamilya ay maaaring makasira ng buhay ng mga inosente. So ang puot at galit ng pamilya, especially sa relasyon ng dalawang personal o dalawang tao, ay makasira ng buhay ng mga inosente. So especially na kapag hindi nagkakaunawaan yung dalawang sides sa babae at sa lalaki na sides, yung mga parents sila. Kapag mas pinairal ang pride kaysa kapayapaan, may trahedyang kapalit. Kapag mas pinapairal nyo pa yung pride o yung mataas yung pride nyo ba, yung mataas ang tingin sa sarili kaysa pinapairal nyo yung kapayapaan, talagang may trahedyang kapalit. Kaya always be humble. Yan yung pinapahiwatig sa moral lesson na ito. Always be humble. Kasi ang pag-ibig nga ay makapangyarihan, ngunit dapat laging isabay sa katwiran at tamang desisyon, di ba?
Pero naman sa nanggingon ko nila na love can wait. Oo, hindi niyo dapat ipinagtago yung isa't isa. Hantayin niyo yung basta huyaton nilang isa na magtarong na sila. Dili kong pinapairal yung pride o yung pagiging mataas ang tingin sa sarili dahil talagang may trahedyang kapalit niyan. So, yun lamang po at maraming salamat.